usually ang vector niyan nanggagaling sa yung mga una, leptospirosis, galing sa ihi ng daga. Yung Mm. daga, lumalangoy sa tubig baha at pag nai-stress yung daga, ihi ng ihi, nandun naman yung infecting viruses sa mga tubig na expose sa atin. Yung dengue naman, yung mga tubig baha na naiipon, yung nandun sa mga lumang goma o yung mga pasong hindi natatapon, doon nangingitlog naman yung lamok. At doon ang gagaling ang dengue. Okay? So yung Mm. mga tubig naman na kung saan-saan na napupunta doon sa mga dumi, mga septic tank, yun din may dalang masamang bacteria. So nakocontaminate yung water source natin na iniinom natin. Mhm. So yan ang mga example ng mga waterborne diseases. Okay po. Pero usually, Doc Glenn, 'no, sino po ba yung mga pinaka-affected nito pong mga waterborne diseases? Halimbawa po sa mga bata po ba, mga matatanda, mga buntis, gano'n po? Well, first of all, depende sa lifestyle ng tao. Halimbawa, Mm. itong leptospirosis, alam niyo naman yung tubig baha, talagang ano yan, yung very, ano yan, punong-puno yan ng mga virus bacteria ng leptospirosis. Kung kailangan ka talagang lumabas sa bahay para may bibilin, pumunta sa palengke o mag-grocery, kailangan may protection kasi kung meron kayong mga sugat din sa paa, doon dumadaan yung infection eh. Tapos after 1 week na lumalabas yung symptoms ng dengue. So leptospirosis can occur in any age group eh. Yung mga bata, na laging mahilig nga pagka tubig baha, lumalangoy pa nga din sa mga Mm. tubig baha. Tapos yung mga adults naman, kailangan pumunta sa palengke, pero hindi naman nagbobota, walang protection, may sugat sa paa. So din, prone naman din sila. Yun. Sa Mm. dengue naman, childhood, mga bata, adult, senior, pwede rin magka-infection kasi yung dengue mosquito nandun sa loob ng bahay din eh. So sila affected din. So yung question mo, sino man talaga ang prone dito sa mga waterborne diseases? Mm. Sagot, all ages ang affected. So all ages should be careful. Mm. Ayan, Doc Len, 'no. So na-mention natin itong pagkaka-expose physically dito nga po sa mga maduduming tubig, halimbawa na lamang po, 'no, sa tubig baha. Pero paano naman, Doc Glenn, for example, sa mga iniinom po natin na mga tubig, paano po ba or anong mga pagkakataon po ba na nakakapasok yung mga mikrobyo dito sa mga inumin natin na mga tubig, Doc Glenn? Yes, tama. Well, ang tubig na iniinom natin, actually, maraming dalang causes ng sakit yan eh. May virus yan, mayroong bacteria yan, may fungus yan, okay? Hindi lang yung mga yun. Pag iniinom ng tao, yung bacteria na nanggagaling sa, halimbawa, yung water source ng isang bahay malapit sa septic tank, may butas, okay? So yung tubig na yan, papasok dun sa water system ng bahay na kasi mga tubong butas-butas, makakarating dun sa mga gripo. Kung yung mga pamilyang hindi mahilig bumili ng yung bottled water o kaya yung filtered water, kukunin mismo sa gripo, but iinumin, ang lumalabas sa sakit doon, yung tinatawag natin na yung mga amoeba, Mm. amoebiasis, cholera, yung mga typhoid, kasi yan yung mga waterborne diseases na nanggagaling doon sa mga iniinom natin. Okay? Mm. So, kailangan careful din tayo sa mga iniinom na tubig. Ang sinasabi naman nila, para safe, mag-boil tayo ng water. Kaso lang, Mm. kung magbo-boil ka ng water, iba na naman ang lasa. Nawawala yung lasa ng yung fresh na water. So, marami pa naman paraan. May mga filtration. Minsan, ang filtration naman, medyo may extra expense naman. Okay? Kung gusto mong bumili ng tubig sa mga water station, palagay ko mas safe yan. Pero alam niyo naman ang water stations very careless na rin sila. So hindi Mm. din tayo nakaka 100% na sigurado na yung binibili natin sa water station malinis din eh. Buti na Mm. lang mayroong mga control, may regulation ng yung mga healthcare systems natin na laging ini-inspect yung mga water stations para safe tayo sa mga tubig na ganyan.